Magandang gabi, sambayanang Pilipino. Sa lahat po ng sumasama at nakikibahagi sa makasaysayan at makapuluhang pagtitipong ito, hindi lamang ang mga kasapian at pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ, kundi mismo ang iba't ibang sektor ng ating lipunan na naniniwala sa totoong pagdating ng reforma at pagbabago sa isang matinong pamamahala na siyang sinisimbolo ni Pastor Kibuloy. Masigabong na pagpalakpak sa politika ng reforma at pagbabago. Sabi nila, namimiss daw ninyo ang ating sigaw at pagpapahiwatig ng damdamin sa Iwasang Bonifacio. Sabi ko, ang kaibahan lang ng Iwasang Bonifacio at ng Linares Sports Arena, yun ay open space. Ito ay may bubong, pero rally pa rin ito para po sa totoong agenda ng sambayanang Pilipino. Kaya, namimiss daw ninyo ang panawagan, bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Si Pastor Kibuloy, dadalhin mo sa Senado. Kibuloy, dadalhin mo sa Senado. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Di patapos ang laban mo. Si Pastor Kibuloy, pipititin sa Senado. Yan po ang tatagundong ilang buwan na lang mula ngayon, sapagkat ikinuguhit ang kasaysayan ngayon. At tamang-tama po ang pinakasentro at pinakasimple na agendang tinutungtungan ng pagiging senador ni Pastor Kibuloy sa Republika ng Pilipinas ay siyang dahilan kung bakit sa loob ng 100 taon mahigit ng politika sa Pilipinas patuloy na nanulugmok sa kahirapan ang milyong-milyong Pilipino dahil bulok at kurakot ang namumuno sa gobyerno maliban sa panahon ni Rodrigo Duterte. May exemption yun. And dahil rally ito, nakakaantig puso na sa loob ng mahigit 100 taon, mga kababayan, taon-taon na lang ang kinikita ng buong bansang Pilipinas. Halos 80% pinagpaparti-partihan lamang ng 13 na pamilya. 13 families lang ang nagpapartiga sa halos 80% ng kaban ng bayan natin. Iyan ay dalawang mukha ng korupsyon. Korupsyon sa pribadong sektor ng mga oligarkiya at korupsyon sa loob ng gobyernong ito. Maiksi lang po ang sasabihin ko, ito lang ang gusto namin i-deliver sa ipanaw sambayanan. Walang ka-Eric at walang pagtitipon ng boses ng mga dating rebelde at mga kadre kung hindi kami binigyan ng oportunidad, pagkilala at pagrespeto ni Pastor Kibuloy at ang SNL. Sa panahon na nag-aalala ng lahat na banggain ang numero 1 nagwawasak ng ating bayan sa loob na mahigit 50 taon, ang CPP, NPA, NDF, even the media are afraid to confront the problem. Kaya hindi po ganun ka-popular ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, subalit may isang taong pribado na galing Davao ang nanindigan at kanyang pamamalat at nagsakripisyo
ay para sa mga botanteng mamamayang Pilipino. Ang isa